I want to know you more. I want to know you more. List of me, more of you. Hindi ko makakalimutan yung mga ni Pastor. Mga linyahan. You must increase and I must decrease. Lord, gusto pa kita na makilala ng lubusan, Panginoon. Tulungan mo ako na makilala pa kita ng lubusan. Para anuman ang mangyari sa aking buhay, maintindihan ko. At kapag ako'y tatawag sa iyo, alam ko na kayo ay hindi naubusan ng kaparaanan upang magkaroon ng kalutasan ang problema ng aking pamilya, ang problema ng aking kinakatawan. You should know God and call Him intentionally. Number 2, we should trust God and obey Him wholeheartedly. The more you know God, the more you trust Him. Amen po ba? Amen. The more na kilala mo ang Panginoon, the more na magkaroon ka ng tiwala sa Kanya. Diba? Hindi ka basta-basta magtiwala sa isang tao na hindi mo kilala. Kaya nga sa atin maraming na-scam, di ba? Mayroon na ba na-scam sa inyo? Meron ba, wala ba? Meron. Meron na? Ako. Bakit na-scam? Sapagkat Naniwala. pinagkatiwala mo yung pira, pinagkatiwala mo sa tao na hindi mo lubusan kilala. Sa social media lang. Chat-chat lang. Kaya ka na-scam. Di ba? Pero ang Panginoon, hindi ka i-scamin ng Panginoon. The more you know Him, the more you trust Him. We should trust God and obey Him wholeheartedly. Partial obedience is disobedience. Amen po ba? Partial obedience is disobedience. Totoo yan. Grabe. Ano kayang kung i-picture out natin? Yung isang tao na puro pigsa. Sino bang nakaranas sa inyo dito ng bulutong? Di ba? Kapag ang bulutong, ang dami. Lahat ng ano. Di ba masarap tingnan? Ito, sobra pa ito sa bulutong. Ang naranasan ni Job. Grabe. Pigsa. Ibig sabihin, nabulong yung buong katawan niya. Hindi na pwede siya magdalhin kasi siyempre pag dinigit siya, napakasakit. Kumukuha na siya ng bagay na sakati ikamot niya sa sobrang kati. Grabe na mga negatibo na pangyayari sa buhay ni Job, mga kapatid. Pero still, ang pumapasok sa kanyang isip ay mga positibong mga bagay pa rin. Positibo pa rin na pag-iisip. Sabi nito, pakilagay saan natin din, sa introduction. A life driven by a positive mindset is the one that approaches challenges with confidence and focus on the solutions and not one that ignores life difficulties. Ang isang buhay, ang buhay ng isang tao na he was driven by a positive mindset. Kapag may problema na dumarating sa kanyang buhay, sa kanyang sarili, o sa kanyang pamilya, ay naghahanap siya ng kaparaanan, ng solusyon upang matagumpayan niya ang problema na kanyang naranasan sa hinaharap. Yun ang mayroong positibo na pag-isip. Pero ang may mga negatibong pag-isip, instead na hanap siya ng solusyon upang na magkaroon ng katugunan ang kanyang problema, tinatakasan niya ang kanyang problema,
gumagawa ng ibang kaparaanan which is hindi kaparaanan na nagmula sa ating Panginoon. Alam niyo kung bakit may mga nagpakamatay kahit na they are rich? Tanyag sila, kilala sila. Pero bakit? Bakit nakuha pa nila ng pakamatay? Bakit nakuha pa nila ng tumalon sa building? Bakit nakuha pa nila ng magbigti? Andiyan na sa kanila lahat. Why? Sapagkat may punto sa kanilang buhay na dumarating ang isang problema na hindi kayang solusyonan gaano man karami ang kanilang problema, ang kanilang pera. Gaano man sila kayaman, mayroong dumarating na problema sa kanilang buhay na hindi kayang masolusyonan ng kanilang yaman. And then, maganda na kanyang nararanasan. Ubus na ang kanyang mga ari-arian, mga hayupan, ubus na ang kanyang mga anak, ang tanging natira na ang kanyang kayamanan, ang kanyang asawa, and he was expecting na ay maganda ma-contribute ng kanyang asawa sa kanya. But, kapalitaran yung nangyari. Apektado ang kanyang asawa, puro na ng mga negatibo, ng mga pag-iisip, mga bagay ang pumapasok sa kanyang isip. Sabi niya, hanggang ngayon ba, patuloy ka pa rin na tapat sa kaisa yung Diyos, sa kabila na nangyari sa inyo, sa kabila na nangyari sa buhay natin, ubos na natin ari-arian, ubos na natin mga anak, hanggang ngayon ba, tapat ka pa rin sa iyong Diyos? Bakit hindi mo siya ano yung Tagalog ng ano? Curse? Sumpain. Bakit hindi mo siya sumpain? Well, sa normal reaction ng isang tao, normal yan. Kasi, lalo na sa pamilya natin, kapag hindi maganda yung takbo ng pamilya natin, naiirita talaga tayo, lalo na yung mga nanay. Lalo na pag may mga pasaway ng mga anak. Di ba? Naiirita. So, how much more itong asawa ni Job, na ubos na kayo ng mga ari-arian, ubos na kayo ng mga anak, back to zero sila. So, normal na makaramdam siya ng gano'n. Pero kapaligtaran kanyang naramdaman sa naramdaman ni Job. Kapaligtaran ang mga bagay na pumapasok sa kanyang isip kaysa mga bagay na pumapasok sa isip ni Job. Negative and positive. Negative versus positive. So, naubos sa kanyang ari-arian, naubos sa kanyang anak. And then ito ang pinakamatindi. Nakita siguro ng kaaway, because he was permitted by God na